Good evening mga kababayan! Kumusta kayong lahat? Meron akong isang tanong sa inyo. Ito, simpleng tanong lang pero antayin ko yung sagot nyo sa comment section na. Kasalanan ba ng isang tao na nagsikap siya noon, nagsikap talaga, ginawa niya lahat zero, from nothing, talagang from nothing, wala talaga siya. Nagsikap siya hanggang sa yumaman siya, kinainggitan ng ibang tao. Kasalanan ba yun mga kababayan? Kasalanan ba yung yumaman ka dahil sa paghihirap mo? Hindi kasalanan yun. Hindi kasalanan yun. Dapat wag mong kainggitan. Dapat parisan ba? Parang yung mindset mo na hindi ako dapat mainggit dito eh. Dapat maging inspirasyon ko tong tao na to. Dati nagbebenta lang to ng ganito. Ngayon may-ari na ng malapit na maging kumpanya. Nakatayo na ng ganito, di ba? Hindi natin kasalanan yumaman tayo. Ang kasalanan doon, wala ka mapakain sa pamilya mo dahil naghihirap kayo, dahil naging tamad ka. Ayun yung key doon. Yung pinakasusi doon. Magsikap tayo yun. Hindi nakakainggit na makita mo yung ibang tao na yumaman bigla. Hindi nakakainggit yun. Nakaka-inspire. Nakaka-inspired sila, no? Dati kilala ko to, kasabayan ko to dati, walang-wala to. Pero dahil nagsikap siya, hindi lahat, yung mga nakita nyo nag-success na tao, hindi yan basta-basta pinagdaanan. Hindi basta-basta yung mga pinagdaanan yan. Hindi basta-basta. Hindi dapat kainggitan yun mga kababayan. Dapat ma-inspired ka dun. Dapat nating tularan. And then, pangalawa, kung may nakikita kang kababayan mo na umaangat, huwag mong hilahin pababa. Ano ka, demonyo? Demonyo ka na nun, di ba? Hindi ka ba masaya sa nararating ng kababayan mo na umaangat to, nagkakaroon sariling kumpanya to, di ba? Dapat maging masaya ka, maging proud ka na ganito ganyan. Tapos sasabihin mo na walang utang na loob yung isang tao. Tandaan nyo to mga kababayan. Simple lang to. Never akong nag-angat ng bangko ko. Reviewin nyo yung video ko, never ako nag-angat ng bangko ko. Pero isa lang masasabi ko, nabuhat ako mag-isa ng kumpanya. Kaya kong iangat ang isang kumpanya. Subok na yan. From the start, subok na yan. Dahil malinis yung kalooban natin, malinis yung puso natin, malinis yung intention natin. Hindi ako nainggit, pero na-inspired ako sa iba. Yun lang ang lamang ko sa mga ibang tao na hindi ako naiinggit. Ba't ako maiinggit sa'yo? Alam ko naman may kakayanan ako, no? Hindi kasalanan na magkaroon ka ng sarili mong kumpanya. Hindi kasalanan yun mga kababayan. Ibig lang sabihin nun, naandun yung inspirasyon mo, nandun yung pagpupursigi mo, no? Mas kasalanan siguro yung madedo ka ng naghihirap ka, no? Nadedo ka ng naghihirap ka. Pigil na pigil yung emotion ko talaga, pigil na pigil. So yun mga kababayan, yun lang masasabi ko, hindi natin dapat sila kainggitan. Hindi natin dapat hilahin yung mga kababayan natin na umaasenso. Bagkos dapat ma-inspire tayo. Nabawasan na naman yung mamahirap sa Pilipinas. Di ba dapat ganun yung mindset? Hindi yung masyado kang attention seeker, yung magpapabebe ka dito sa page mo, ganito ganyan pa. Ang bihira naman. Di ba? Parang sagwa. Matanda na tayo para sa ganyan. Meron lang akong kaunting pinagugutan. Pero hindi ako apektado. Ganito kasi ang sitwasyon mga kababayan. Nakita nyo ako, yung pinagmulan ko, walang-wala. Naglalakad ako sa putik, nag-deliver ako, walang-wala. So, habang umaangat ako, merong mga naiinggit na tao. Hindi ko kasalanan yun. Umiiyak sila sa inggit habang masaya ako, paangat ako ng paangat. At the same time, nagbi-build kami dito ng mga bagay na pwede makatulong sa mga kababayan natin. Ayoko lang talaga i-mention Marami kami dito ang ginagawang tulong na hindi namin pinapakita sa camera. Hindi na dapat ipakita. Marami kaming sales dito, benta na hindi namin pinapakita basta-basta. Depende lang sa sitwasyon, no? Kagaya kanina naglabas ako ng ganun. Pero yung magpo-post ka ng mga ilang piraso na benta mo ganyan, yayabang pa. Hindi yun. Hindi dapat kainggitan mga kababayan. Hindi nyo ako dapat kainggitan. Hindi nyo ako kalaban. Kakampi nyo ako. Open ako sa inyo. Kakampi nyo ako. Tsaka, gusto mo bang maging kalaban ako? Sa bait kong to, kakalabanin mo pa ako, wala ka bang konsensya? Di ba? Wala ka bang konsensya? Demonyo ka na talaga nun, di ba? Napakapuro kong tao. Lahat ng tao nakapalibot sa akin, nakakakilala sa akin ng personal. Hayaan nyo silang magsabi kung anong uri ng tao ako. Kakainin ko lang, binibigay ko pa sa iba. Yun lang mga kababayan, lesson sa video na to. Hindi dapat natin sila kainggitan. Gawin natin silang inspirasyon, gawin natin silang tularan. Huwag mong hadlangan yung kababayan natin na umaasenso. Huwag mong pigilan ng kanyang pangarap. Ano ka, demonyo? No, inulit pa, no? Ano ka, demonyo? So, yun. Anyway, mga kababayan, ito. Ang sarap mag-promote, mga kababayan. Tapos, talagang epektibo pa yung produkto nyo. Ayan, naka-sale to, at mahigit 250 pesos sa matitipid nyo rito pag bumili kayo. O, diba? Sabay promote. Ganun lang. Hindi yung dapat natitira ka pa ng ibang tao. Nagbebenta ka lang, titira ka pa. Anong iisipin ng mga nakakapanood sa'yo? Diba? Bitter ka.
And then, 2 days na lang matatapos na ang promo nito, mga kababayan. Bilihin nyo na. Naku, produkto ng Pinoy Farmer to. Produkto ng Pinoy Farmer Channel to. Yan. Thank you so much, mga kababayan. And then, nandito rin ang ating lunas na hindi mapantayan ni Numan. Na hindi mapantayan ni Numan. Naandito rin ang ating hydrogen tablet na simple lang pero yung mga organs natin nare-repair nito, yung mga damaged cells, mga cancer cells nare-repair nito, matindi. And then nandito din yung PFC oil natin, trending to mga kababayan. All around na oil. Yun lang mga kababayan, tandaan nyo, hindi nyo ako kalaban. Hindi nyo ako kalaban. Mabuti akong tao. Hindi nyo ako dapat kaingitan, dapat maging inspired kayo sa akin. Never nga ako nag-flex dito kung ano yung mga nakuha ko, di ba? Hindi ko nga pinakita sa inyo yung mga kung ano-ano dito, di ba? E paano kung ilabas ko yung Pinoy Farmer Mansion ngayon? Diba? Hindi lalo kang umiyak. Makita mo yung Pinoy Farmer Mansion ngayon. De, charot lang. Stay healthy mga kababayan. Mahal na mahal ko kayo. Ako si Chance at ako magsasakang gala.